Hindi lang sa Chinatown ramdam ang Chinese New Year, maraming Pinoy na rin ngayon ang nakikilahok sa pagsalubong nito. Mula sa pagsusuot ng pula hanggang sa pag-asa na mas magiging maswerte ang pagpasok ng Year of the Fire Horse. Para pag-usapan yan, magkakasama natin ang feng shui expert na si Coach Johnson Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Coach. Hi, hello. Magandang tanghali po sa lahat. Thank you for joining us. Coach, para doon sa mga Chinoy at purong Pinoy na gusto makiselebrate sa Chinese New Year, ano yung pinaka-importanting gawin sa mismong pagsalubong ng Year of the Fire Horse para pumasok ang swerte? Bali napaka-importante po talaga is kailangan po ito pagsalubong natin ng itong Chinese New Year, ma-maintain natin yung tinatawag na positive emotion or positive mindset. Okay? Yun po talaga yung pinaka-importante. Bukod sa mga lucky charms, bukod sa mga pampaswerte na pwede natin gawin or mga ritual, importante rin talaga sasabayan po natin ng kailangan magandang loob tsaka magandang kaisipan po. Okay? Kasi di ba may kasabihan tayo lagi, first impressions last. So itong 16 and 17 na to, lahat po ng mga magagandang energy po na meron sa atin, yun po yung mas more minamanifest natin para sa buong taon. So dapat positibo pala tayo, bawal mainit ulo, bawal magsungit, nakangiti starting today and then tomorrow. Dahil mamayang 12 midnight pa, diba? Yun talagang pagpasok po ng Chinese New Year. May simpleng ritual ba o gawain sa bahay na pwedeng gawin para swertihin? At paano rin, Coach, marami din po sa atin, may trabaho bukas, baka alas 12 tulog na sila. Dapat ba manatili rin kaming gising? Opo, balik ganito po yun, no? Kasi ang pagmamaya po kasi yung pagsalubong po natin ng Chinese New Year, papatak po siya ng 12 midnight, okay? So, most likely, what we do is nagpe-prayer po tayo, okay, para to welcome the good energy. Kung meron po kayong mga insenso, okay, we can light 3 pieces of incense, pero sa mga wala naman pong insenso, pwede naman po kahit mag-prayers lang. Okay, so tatandaan na natin paano tayo gumawa ng prayers. Una, humarap muna tayo sa loob ng bahay, magbigay tayo ng pasalamat sa lahat ng mga magagandang nangyari sa atin para for the year. Then after that, haharap po tayo naman palabas ng pinto natin or bintana natin para i-welcome naman yung mga wishes na gusto nating gawin. Now, yung Cheryl, yung tinanong niyo po na kapag paano po sa ating mga hindi po talaga makakapag-antay ng 12 midnight, huwag po kayong mag-alala. Kasi sa 12 midnight po, magsisimula pa lang, ang tinatawag natin February 17 na Chinese New Year. So, kung mga hindi po makakaantay, pwede niyo po siyang gawin kahit yung paggising niyo po ng bukas ng umaga. Tandaan niyo po, ang Chinese New Year po is not only on the time. It's on the 17th ng mamayang gabi, okay, hanggang sa 11:59 bago tumawid ang February 18. So, meron tayo isang buong araw na pwede gawin po natin, yung mga wishes natin, or yung mga preparasyon natin sa paghanda po ng Chinese New Year. Meron dyan, taon-taon, tinatanong, I'm sure, ikaw, Coach, ano ba yung best na kulay na isuot para ma-activate ang good luck? Yan ba, wala ko ngayon, naka-red. Red ba sa lahat or depende sa Chinese zodiac animal sign? Okay, bali meron kasi tinatawag na mga lucky colors, no? So meron tayong mga tinatawag na, like example, based on the lucky element, this itong 2026, ang lucky color po natin is blue color. So sa pagsuot po ng blue color, sa mga important activities, nakakatulong po siya. Pero alam niyo po, pagdating po sa pagsalubong ng mismong traditional lang ng Chinese New Year, okay, still, yung suot niyo po pa rin ang pinakaswerte. Dapat po magsuot pa rin tayo ng red color para to welcome the good energy. Hindi po magbabago yan at whatever the year is, okay? Red is always the symbol of young energy or what we call the positive energy. So it's still as a symbol of happiness and joy and also symbol of prosperity. Okay? Kasi yun po yung fire element. So wala pong kinalaman niya kahit fire horse this year or water horse or something. Importante, pagsuot po ng red sa pagsalubong natin sa Chinese New Year is a symbol kagad na ina-accept na natin yung luck energy. Coach, I'm sure maraming naghihintay po sa ating mga manonood ngayon. Alam na nila ang kanilang mga Chinese zodiac animal sign. Kagaya ko, tiger po ako. Tiger wood yata ako na klase ng tiger, 1974 So ano ba yung mga aasahan natin sa mga Chinese zodiac animal signs po? Baka pwede nating pasadahan ng mabilis at maiksi ang bawat animal sign.
Okay, so bali no, medyo i-generalize lang natin yung mga ilan sa mga animal sign, no? Kasi meron tayong pinaka-lucky na animal sign for this year. Okay, meron tayong number one is mga taong pinanganak ng year of the rabbit, okay, year of the sheep, and also yung year of the ox. Sila po yung top 3 natin para for this year. So we can say na ito pong tatlong ito, yung pinaka pwede natin maraming mga good stars, okay, pwede natin sabihin na pinakamaraming opportunities or network, okay, na pwede pagsalubong sa taong ito. Okay? Although may mga ibang animal sign naman, hindi naman porket pag wala pa tayo sa tatlo, ay negative na po. Okay? Pero kayo po as a wood tiger, maganda po ang taon niya rin po for this year kasi kaibigan niya po ang horse, malakas din po ang opportunity luck ng tiger this year. Okay. Ano yung mga, hindi naman pwedeng maging kampante itong rabbit, sheep, and ox na, ay, okay na ako. Suswertihin naman ako this year. Siyempre, may mga dapat pa rin tayong, i-take note, diba? Or paalalahanan yung ating sarili para mas ma-maximize natin yung, sabi mo nga, yung swerte ng taon. Yes, apo. Kasi kapag sinabi kasi natin lucky, originally po, dito po yung maraming nagkakamali, no? Or sa pagkamaling interpret po pagdating sa feng shui. Feng shui po is not only, originally it's not a prediction. It's much more like a forecasting. It's like a guide, no? So pag every time po, pag narinig niyo po sa mga feng shui masters or feng shui consultant or feng shui coach like me, pag narinig niyo po yung mga sinabi good luck, hindi po ibig sabihin nun na swerte. Ang ibig sabihin po nun is good energy. So, ibig sabihin kung itong mga year of the rabbits, year of the ox, year of the sheep is good energy po kayo for this year, that means you need to maximize. Okay? Nga mahirap po kasi naman, marami nga pong opportunity dumating, hindi naman po natin ina-absorb, hindi natin tinatrabaho. So, importante po kailangan i-maximize po natin siya. Okay? Kaya it's about action, it's about energy. So, kaya kailangan po natin gumalaw. Sino-sino naman po yung mga dapat mag-ingat or yung not so good energy but of course they could still do something about it? Okay, meron man po tayong tatlo din na dapat maging maingat po for this year. So ito mga animal sign na year of the pig, year of the horse, and year of the rat. Okay? So ito po si year pig and horse and rat, no? So this year kasi po medyo mas more challenging lang, especially in terms of their health. And also, may mga conflict problem kasi sila this year. So, when you say conflict, pwedeng related yan sa mga pwedeng mga money loss. Okay, baka mamaya manloko tayo, maisahan tayo. So, ang best way lang natin, kailangan po natin bantayan is maging conservative lang po tayo sa pag-handle ng pera natin. Okay, huwag tayo mabilis magpabudol. Okay, tsaka mag-ingat po tayo sa mga away or gulo na hindi naman po kailangan natin pasukin. Okay, kaya may kasabihan, choose your battle. Maganda ba ang taon na ito para mag-start ng negosyo o mag-invest, Coach John? Yes, so far naman po, no, we can say naman na this year kahit paano, maganda naman po ang taon ng 2026, okay, pagdating po sa business or sa Manila, okay? Although, yung alam po, no, ang fire force kasi is masyadong malakas ang fire element this year. So, medyo mas more, pwede natin sabihin na mas more hindi siya ganun ka-stable in terms of emotion. So, maganda magsimula kasi in terms of opportunity, maraming creativity. Kailangan pataasin natin yung creativity natin this year. Tapos also yung passion, energy. Kailangan make sure that naka-positive mode yung emotions po natin. And yung determination, okay, very important. Yung goal target natin, kailangan alam natin kung ano yung target goal, may clarity tayo. Okay? Kasi kung this year po nakapag-start tayo ng negosyo, something that we love, something that we want, mabilis natin ma-manifest yung target goal. Okay? Mabilis kasi ang result this year. Okay? Kaya maganda po magsimula din or maganda din mag-expand. Pero yung nga lang po, huwag po kayo magsisimula ng negosyo nang hindi po malinaw yung goal ninyo, hindi maayos yung sistema, huwag nyo rin po minamadali pag hindi naman po malinaw yung, hindi po maganda yung structure natin. Kasi mamaya, marami po tayong pagkakamali na pwede po mabilis tayong pumasok, pero mabilis na tayong malugi. Okay? Kaya dapat po bantuin natin yung structure and system. Ano pa yung mga dapat gawin daw para ma-activate yung money luck ngayong year of the fire horse? Yeah. To activate more yung para sa money luck natin for this year, no? Ako, medyo advice ko din po, at least maging aware po tayo sa mga animal signs po natin. Ngayon, kung alam po natin kung ano yung luck energy natin for this year, okay, so sabi nga natin kanina, stay positive and have a clarity para mag-boost natin kung ano ba yung gusto natin. Ngayon, meron din tayong mga lucky directions na pwede natin i-tap or palakasin. Yun po yung east sector tsaka southeast sector, okay? So, kung sa bahay nyo po, make sure lang itong east tsaka southeast, wala po yung mga kalat, walang
masira, okay, kailangan medyo maaliwalas, okay, tsaka maganda yung flow ng energy. And tayo po, kapag meron tayong mga tinatransaksyon or may inaayos na mga trabaho, subukan din po natin humarap ng east and southeast, okay, para mas more matap po natin yung good energy of the year. Mhm. Kung sakali man, may mga dapat bang ilagay sa east and southeast part of the house? Pwede po kayo maglagay po, no, sa southeast sector, pwede po tayo maglagay ng something like mga plants, okay? Or kung meron po kayong like, best kasi kung meron tayong mga lucky charms, tulad ng mga yung horse energy, no? So pwede po natin ilagay yan sa east or southeast, no? Yung mga horse image, or pansabit na horse, like that. And then also, kung meron kayong mga money tree, pwede rin po siyang ilagay dito sa east and southeast na lugar natin sa bahay. Marami ang nalilito rin. Paano ba malalaman kung east or southeast? Paano ba yung pinaka-simple na gagawin? Tatayo sa gitna, tapos paano po ba? Apo, bali ang pinaka-easiest way, no? Kasi ang one good thing po, lahat naman po tayo meron na pong cellphone. Okay? I think wala naman po sa atin, wala pang digital phone, no? So, we can use this our digital phone. Okay, mag-download lang po tayo ng digital compass. Then, tumayo po tayo sa gitna po ng bahay natin, yung pinaka-center. Then, tignan niyo po, iikot lang kayo doon sa pivot point niyo kung saan kayo nakatayo. Okay, doon lang po kayo iikot. Huwag po kayo maglalakad kasi magbabago po yung direction doon, okay? Habang umikot kayo doon, makikita niyo po kung nasaan po nakaturo yung arrow ng compass nyo. Pag nakita niyo po yung east or southeast, yun na po yung sector na yun. So example, when you're standing on the center, habang nag-relocate kayo, nag-ganun kayo, nag-check kayo, tapos sakto nakita mo, uy, east ito, sector na ito. Yun. So that means, nakita mo, kunyari, yung dining area. So yung pala yung east sector ko, yung dining. So that means, mas more gamitin ko madalas yung dining sector ng area. Kapag east, southeast ko, yung balcony. Kaya pala minsan pag may kausap ako sa telepono, tumayo ko sa may southeast sector, sa may balcony, malakas yung energy na nakukuha ko, parang mas napapa-oo ko yung mga kausap ko. Diba? So, yun yung parang tumutulong kasi mga sectors niyan na parang nagtatap ng energy para mas more maging prosperous po tayo. Okay, actually, this is para for understanding to everyone how the direction also works for us. Kasi parang pag when you say tap on the energy, para ka rin nagtatap sa signal or sa wifi. Diba? Kung minsan lumalapit tayo kung mas malakas yung router signal, ganun din po yung pagdating sa feng shui. Tinatap po natin yung energy. Pagdating doon sa mga charms, or yung mga pwedeng ilagay dito sa bahay, or dala sa bag, or bracelet, sabi nila, mas swerte daw pag ibinigay, or pwede bang, kung walang nagbigay, pero gusto mo, pwede ba din yan bilhin? Opo, magandang tanong po yan, no? Originally po, pagdating po kasi sa feng shui, meron tayong sinasabi na maganda ang bigay. Okay? Kasi ang maganda ang bigay ay a symbol of yung essence of gift, no? Yung essence of gift, no? Galing po siya dun sa terminology ng karma. Okay? Galing po siya sa Book of Karma. So, ibig sabihin, once you give something kasi, you also receive the good luck energy. Halimbawa, yung pinagbigyan nyo, sinwerte po siya, bumabalik din po yun sa inyo kasi kayo po ang naging dahilan kung bakit po siya sinwerte rin. Then because of nagbigay kayo ng lucky charm. Now, the problem lang po kasi, yun po yung ibig sabihin ng karma. No? Kaya nga po marami nga po gumagawa ng charity, foundation, okay, kasi when they help, okay, doon sa mga charity, bumabalik yung good karma, sinuswerte rin yung negosyo natin. Kaso ang mali lang po doon, ang Tagalog po dapat ng terminology nun from the Chinese is maganda ang bigay. Kaso nung tinagalog po ng iba, maganda pagbigay. Okay? Kasi pagbigay, okay, umaasa ka na someone need to give it to you para to become certain. Mali po yun. You can buy your own charms, yes, kasi kahit pa paano, swerte po yun sa inyo. Okay? Pero pag sila mo maganda ang bigay ko yan, nagbigay ka rin po sa iba, at sinerte siya, may babalik din po yun sa inyo. Pero pag sinabi mo kasi maganda pagbigay, umaasa ka na lang po na may magbibigay sa inyo. So, mali po yun. Kasi it's the essence of receiving or parang nagiging parasite po tayo na nangihingi. Like that. Kasi yung iba parang, paano mamimigay nga ako ng charms? Paano kung walang magbigay sa akin? Yun yung dahilan. Yeah, sa akin ako po, most likely mas turo ko po sa mga kliyente ko. Minsan nga po, mas huwag nating asahan yung magbibigay ng lucky charm sa atin. Mas magandang bilihin natin yung sarili nating lucky charm. Tandaan niyo po, yung something that you also, parang invest, yun po yung merong true ROI. Okay? Yung something that you buy for yourself, kasi mas alam mo rin po kung ano yung kailangan mo talaga eh. Alam niyo po, pag bumibili kayo ng Lucky Charm, huwag niyo pong basta kung ano lang nakita natin, pampaswerte lang, bibili natin. It's still better pa rin po na to ask you the seller, ano ba, kamusta ba ako for this year? Ano ba ang kailangan ko talaga? Okay? Kasi like example, mamaya, kailangan mo pala recognition.
Pero ang binigay naman niya sa'yo is for prosperity. Pero hindi naman prosperity ang habol mo, yung recognition. Tapos you think na hindi nag-work yung charm. Yung pala kasi, yung request mo, tsaka yung purpose ng charm, hindi nagkutugma. Okay? Kaya minsan, mas maganda pa rin na ikaw yung bibili kasi hindi naman alam din ng bibigay ano ba yung pangangailangan at gusto mo talaga. Pagdating naman sa love life, marami nagtatanong, naghahanap ng love life. Swerte ba ang taong ito para sa kanila, sa mga single? At ano rin ang babala or okay din ba sa mga may buhay mag-asawa or couples? Yeah, actually, tandaan po natin na horse energy is a passionate energy. Okay, so pag passionate energy, very strong po yung passion ng mga tao. So kapag sabi natin passionate ka at medyo gusto mo i-activate ng love energy, so napakabilis po. At saka anything on the horse energies, lahat pabilis. So for sa mga singles na naghahanap ng partner, naghahanap ng like a girlfriend or boyfriend, okay, so mabilis siyang i-activate kung tutusin. Okay, kasi very, very strong yung love energy for this year. The problem lang, everything is fast. So pwede mabilis ang pasok, pwede rin mabilis ang labas. Because if your emotion is high, your critical thinking is also low. So minsan may tendency po na hindi po natin din masyado may stabilize yung emotion na pwede po tayo magka-problema rin. Kunyari, konting alitan lang, konting conflict lang, nagtatalo na agad, tapos hindi, ayoko na, mukhang hindi na ikaw yung right person. Remember, when we love someone, we need to love both the good and the bad of that person. Diba? Kasi wala naman pong good only, tas ayoko yung bad. Lahat po ng characteristic is merong good and bad. Tama? Yun lang siya. Kaya sa mga couple, also make sure na iwasan po natin yung grabing pagtatalo. Sa akin po, meron ako laging saying, okay lang po magtalo, wag lang po mag-away. Kasi sa pagtatalo, tinitignan natin kung anong tama at mali. Pero sa pag-aaway, tinitignan na natin sino ba ang tama at sino bang mali. Pag napunta kasi sa tao na po yung pagsisisi, yun na po, nandun na po yung true away. Sana mas mahaba pa ang oras natin, Coach. Ano? Pero sige, panghuli, ano na lamang yung top 3 feng shui tips ninyo para sa mga kapatid nating Chinoy at Pinoy? Yes, po. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, okay, so pinaka-importante, number 1, sabi natin kanina, creation, passion, and determination. Always look at this year as a positive energy. Huwag po natin isipin lang po na negative siya, no? So, ang feng shui po, isa gabay po yan para sa atin, para paano natin i-maximize yung energy natin for this year. Okay? And also, may kinarate po ako ng statement for this year. Focus on manifestation, not on expectation. Okay? Mas more better po na mas more i-manifest lang natin yung mga bagay na gusto natin with a positive mindset. Okay? Para lahat puro positive lang din yung ina-manifest. True expectation po kasi minsan nakaka-cause po siya ng negative feeling. And lastly po, para for everyone, always practice DHV. Define your higher value by thinking positive to feel positive and also always act positively. Maraming salamat sa iyong oras, Feng Shui expert, Coach Johnson Chua.